Bakit po may tiwalagan sa Iglesia ni Cristo? Sa amin po kasi ay walang tiwalagan. Bakit po sa iglesia ay may pagtitiwalag ng mga miyembro ninyo? Mga kaibigan, ang pagtitiwalag na ipinatutupad sa loob ng Iglesia ni Cristo ay nakabatay po sa pagtuturo ng Biblia. Hindi po ito inimbento o nilikha lang sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang katunayan ay mababasa po natin dito po sa unang Korinto 5:12 hanggang 13, ganito po ang ating mababasa. Ano ang karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng iglesia? Hindi ba kayo ang hahatol sa mga nasa loob? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, dito po ay malinaw na pinatutunayan ng Biblia na aral o utos ng Panginoon Diyos ang gawang pagtitiwalag. Ang dapat itiwalag, ayon po sa Biblia, ay ang mga masasamang kasamahan sa loob ng iglesia. Kung bakit po ipinatitiwalag ang gayon, ay sapagkat meron pong hinahanap ang Panginoon Diyos na dapat ay maging uri ng mga lingkod niya na mababasa po natin dito po sa 2 Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ang tinutukoy po na mga kay Kristo ay ang mga naging sangkap o kaanib ng kanyang katawan o iglesia, gaya nga po ng natalakay na natin sa mga nakaraan, kapatid na Romel. Opo. Ito po o sila po ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sila po ay mga bagong nilalang na sapagkat ang mga dating bagay ay pinalipas na po nila sa kanilang buhay. Mga kaibigan, alin po ang mga dating bagay na dapat nang iwan o palipasin upang ang isang Iglesia ni Cristo, kapatid na Christian, ay maging bagong nilalang? Ang sagot ay babasahin po natin sa Efeso 4:21 hanggang 22. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanang na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Dapat na pong iwan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kanilang masamang paraan ng pamumuhay. Ang dahilan, kapatid na Romel, ay sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ay sapagkat nakapakinig na kayo, naturuan na kayo ng mga katotohanan o ng mga aral ng ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, pagkatapos po na iwan o hubarin ang dating pagkatao o yung masamang paraan ng pamumuhay, ano ang kailangang ibihis ng isang Iglesia ni Cristo, kapatid na Christian? Itutuloy lang po natin ang pagbasa, mga kaibigan, sa mga talatang 23 hanggang 24. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ang dapat na pong ibihis ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay ang bagong espiritu ng pag-iisip at bagong pagkatao. Sa makatwid, kapatid na Romel, hinahanap po ng ating Panginoon Diyos sa mga kay Kristo o sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang tayo po ay mabuhay ng ayon sa katwiran at sa kabanalan o matupad ang ganap at puspusang pagbabagong buhay. Mga kaibigan, paano po kung ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nasumpungan sa paglabag sa mga aral ng Panginoon Diyos? Ano kaya ang dapat niyang gawin, kapatid na Christian, para mabigyan siya ng pagkakataon na makapamalagi sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ang sagot ay babasahin po natin, mga kaibigan, dito po sa Isaias 55:7.
Lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kaaawaan niya siya, at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Mga kaibigan, kailangan po na lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ng liko ang kanyang pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon. Ito po ang pagkakataon na ibinibigay ng Panginoong Diyos sa mga nagkasala, ang magbagong buhay kaagad. Kaya ang tagapamahalang pangkalahatan po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, katuwang po ang lahat ng mga ministro, manggagawa at mga may tungkulin ay wala pong tigil sa kanilang mga pagtuturo, pagpapaalaala sa lahat po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Na sa lahat po ng panahon at pagkakataon ay kailangang mamuhay sila ayon po sa mga aral o kalooban ng Panginoon Diyos para po sila makatiyak ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Ngayon, kapatid na Christian, paano kung sa kabila ng patuloy na pagtuturo, pagpapaalaala, pagsaway ng pamamahala sa iglesia, katuwang ang mga ministro at manggagawa at mga may tungkulin ay meron pa rin nagpatuloy sa paglabag sa mga aral ng Panginoon Diyos? Ulitin lang po natin, kapatid na Romel at mga kaibigan, yung unang Korinto 5:12 hanggang 13. Ano ang karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng iglesia? Hindi ba kayo ang hahatol sa mga nasa loob? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Mga kaibigan, kung sa kabila po ng marami ng pagtuturo, pagsaway at pagpapaalaala sa mga kapatid na nahulog sa paglabag sa mga aral ng Panginoon Diyos, ay ayaw pa rin po nilang magbagong buhay, kapatid na Romel. Sa kabila po ng pagkakataon na ibinibigay po sa kanila, eto na po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan. Kaya mga kaibigan, ang pagtitiwalag po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ayaw magbagong buhay at ayaw sumunod sa mga kalooban ng Panginoon Diyos ay nakabatay po sa mga aral ng Panginoon Diyos na nakasulat po sa Biblia.